Grabe ka naman, ma'am. Pwede mo naman kausapin na muna yung bata bago mo sana isumbong sa magulang niya. Sabi pa naman ng ilang kaklase niya, sinasaktan daw yung bata ng nanay niya. Kaya baka ganun yung ugali niya sa loob ng klase. Kung totoo man yung sinasabi nyo, sir, dapat lang talaga nagawan na ng disciplinary action ng eskwelahan ng bata. Aba, kita mo nang nananakit na ng kaklase niya. Kung di siya magawang disiplinahin ng mga magulang niya sa bahay nila, edi dito natin gawin. Kaso ma'am, sobra naman po ang pagsusumbong niyo sa principal. At saka, hindi niyo po tinanong yung iba mga kaklase nila kung ano talaga nangyari. Alam niyo ba na kaya niya ginawa yun dahil napuno na siya? Palagi kasi siyang binubuli ng estudyanteng sinaktan niya. Pero sa huli siya lang ang naparusahan dahil sumobra po kayo sa detalye. Excuse me, Teacher Agnes? Sinasabi mo bang sinungaling ako at mali ang ginawa ko? Para sa kaalaman nyo, ilang taon na ako nagtuturo at lahat ng klase ng ugali ng mga bata nakasalamuha ko na. Kayo, mga baguhan pa at hindi pa alam ang dapat na gawin. Hindi ko nga alam kung bakit kayo nalaline up sa higher position eh. Mauna na nga ako. Ang hirap pakipag-usap sa mga mahinang umintindi. Saglit na natigilan sina Agnes at ang kaibigan nitong guro na si Neil na isang bakla dahil sa sinabi ng kasamahan nila na si Teacher Miel. Kalilipat lang ito sa eskwelahan nila. Ilang taon na itong nagtuturo sa sekundarya, ngunit hindi pa rin tumataas ang posisyon nito. Mula nang dumating ito sa eskwelahan nila, lagi na lang itong nagsusumbong ng maraming problema, kundi tungkol sa mga estudyante, sa mga kapwa naman niyang guro. Narinig mo ba yun, Agnes? Napaka-unprofessional sumagot. Ang tagal na nagtuturo, tumanda na lang pero hindi man lang nakayanang turuan ang sarili na magandang asal. Mga bully yung pinagtatanggol niya at yung nabully patuloy yung nasuspinde. Kaya nga yun din ang isa sa inaalala ko. Masipag pa naman mag-aral ang batang yun. Pero tutulungan ko yun. Kakausapin ko ang ilang mga kaklase nila na tumistigo. Hindi rin kaya malabo at mahirap yun? Dahil baka matakot yung ibang estudyante. Alam mo naman sa panahon ngayon, Agnes, iba na ang ugali ng mga bata. Baka alam mo na, abangan sa labas, ganun. Nakukuha ko ang punto mo, Neil. Pero hindi ko kayang wala man lang akong gawin para sa batang yon. Lalo na't alam kong masipag mag-aral. Hindi na nga maganda ang trato ng magulang niya sa kanya. Pati ba naman dito sa eskwelahan na pinapasukan niya, ganun pa rin? O siya, sige na, saka mo na isipin yun ha. Umuwi na tayo at hapon na. Kita na lang ulit tayo bukas ha. Sige, babush. Sige, ingat ka. Napailing na lang si Agnes at dumiretso na ng uwi matapos yun. Sa labas ng gate ng eskwelahan, nakita niya ang kapatid niyang si Karen na naghihintay sa kanya. Kahit napagod at wala sa kondisyon, nginitian niya ito at lumapit. Pagdating nila sa bahay, pabagsak siyang naupo sa sofa nila at marahas na napabuntong hininga kaya napatingin ang kapatid niya sa kanya. Oh, ang lalim naman ng buntong hininga mo, ate. May nangyari ba kanina? Yung bagong teacher, may sinumbong na namang estudyante sa principal. Ayun, suspended. Teka, yun yata yung pinag-uusapan ng ilang mga estudyante kanina eh. Pinagtanggol lang naman niya yung sarili niya. Sumusobra na kasi yung isa. Bully yun eh. Kaya nga ewan ko kung anong ginawa o sinabi talaga ni Teacher Miel at bakit yun lang ang nasuspindi at hindi nasali yung iba. Ate, kaibigan po yun ng isang kaklase ko. Kung kailangan mo po ng witness para hindi naman ganun kawawa yung estudyante yun, tutulong kami ng mga kaibigan at ilang kaklase ko. Talaga ba? Gagawin mo yun? Yun kasi ang bumabagabag sa akin kanina pa eh. Sayang kasi ang batang yon. Masipag mag-aral at matalino. Yun ang sa pagkakaalam ko kahit hindi ko estudyante yun. Huwag ka mag-alala ate. Bukas na bukas pupunta kami ng principal's office para magsumbong. At ginawa nga ni Karen ang sinabi niya sa ate niya. Kaya kinabukasan, nagpunta ito kasama ang ilang kaibigan at kaklase niya upang magsabi sa principal ng mga nalalaman nila. Sinabihan na rin siya ng ate niya na pasikreto silang magpunta roon at huwag ipaalam muna sa kahit sino dahil inaalala ni Agnes na baka may gawin na naman si Teacher Miel dahil ito nga ang nagsumbong sa principal.
At nang sumunod na araw nga, nagtaka na si Teacher Miel dahil pumasok na ang estudyanteng sinumbong niya na nasuspinde. Oh, ba't pumasok na yung estudyante na yan? May mga estudyante kasi na nagpunta sa opisina ni Principal para magsabi ng totoo. Binigyan siya ng note na pwede na siyang pumasok. At yung mga bully niya at iba pang nabully kasama mga parents nila, maghaharap daw mamaya sa opisina ni Madam Chair, Principal. Ha? Paano nangyari yun? Kaklase ng kapatid ko ang mga batang yun at ang iba pang binubuli ng estudyanteng pinagtanggol mo. Naawa sila sa kaklase nila kaya yon, nagsama-sama sila para sabihin kung anong totoo. Teacher Agnes, mga estudyante ba talaga ang nagkusa o dahil sinabihan mo at tinakot? Napapansin ko lang ha, simula nang dumating ako rito, lagi ka nang nagmamagaling. Para saan? Para ba makuha agad ang promotion? Ma'am, wala po akong ibang intensyon. Ginagawa ko lang ang alam kong tama bilang pangalawang magulang ng mga bata rito. Kahit hindi ko estudyante yon, may malasakit ako sa batang yon lalo na't alam kong nag-aaral ng maayos. Ginagawa ko lang ang naaayon sa trabaho ko. At anong ibig mo sabihin? Napabida ako? Baka nakakalimutan mo. Mas nauna akong naging guro kaysa sayo at ilang eskwelahan nang napuntahan ko. Kung ganun po, ibig sabihin alam nyo na dapat kung paano hawakan ng mga estudyante ng tama. Pero bakit parang may favoritism at one-sided po yata kayo? Dahil ba may inaabot sa inyo? Ano? Sino ka sa akala mo para pagsabihan ako ng ganyan at gawan pa ng kwento? Oops, tama na po. Mga teacher po tayo rito. Kalma lang po at madadala naman siguro sa matinong usapan ng mga bagay-bagay, ano? Teacher Miel, gusto niyo po bang magkape? Ang init-init ng panahon tapos magkakape? Magsama nga kayo! Natulala ng palandalian si Teacher Neil dahil sa inasal sa kanya ng guro. Samantalang si Agnes naman, napangiti na lang at naupo dahil nasapul niya ng salita si Teacher Miel. Napangiti na lamang din si Teacher Neil at naupo sa tabi ng kaibigan na pinagpapatuloy ang ginagawa sa mesa niya. Nakita mo yung reaksyon ng mukha niya, Besh? Hindi maipinta. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan niyang si Mamiel kung bakit ganyan siya. Hindi man lang niya muna tinitimbang yung sitwasyon. Yung para bang nakadepende sa mood niya ang desisyon niya. Ano ka ba? Nagtaka ka pa, yung matandang dalaga nga kasi. Mainitin ang ulo kaya kung anong nararamdaman, Gora. Akala mo naman buhay niyang maapektuhan, hindi naman. Hindi ko nga alam kung bakit nag-teacher pa yan eh. Ito pa ha, lagi niyang binibida na matagal na siyang nagtuturo. Pero mababa naman ang rank. Huy, tumahimik ka nga at baka may makarinig sa'yo. Isumbong ka pa. Magbabangayan na naman kayo nun. As if naman papatalo ako sa matandang yun, no? Lalo na kapag aapihin ka. Lalaban ako for you, sis! Salamat ha. Pero alam mo si Principal, ang bilis din mag-decide eh. Na para bang nagkakaintindihan din sila. Ay, akala ko rin ako lang ang nakakapansin dyan. Sinasabi ko sa'yo, hindi maganda ang pakiramdam ko sa team up nila. Natahimik si Agnes sa sinabi ng kaibigan. Nasa faculty sila noon at naghahanda na para pumasok sa mga klase nila. Isinantabi na muna ni Agnes sa mga isipin na yun at kinuha na ang mga gamit niya at umalis na para pumunta sa klase niya at magturo. Pagkarating niya, agad na umayos ng upo ang mga estudyante at binati siya. Nang nasa kalagitnaan naman na siya ng pagtuturo, tumatakbong dumating ang isa niyang estudyante na si Zoren. Hapong-hapo pa ito nang bumati sa kanya. Ma'am, sorry po at late po ako. Pasensya na po. Zoren, nasa kalagitnaan na ako ng klase ko tapos kararating mo lang. Lagi ka na lang huli sa klase ko at sa ibang subjects mo inaanto ka palagi. Pasensya na po talaga ma'am, sinikap ko naman po na agahan pero nahihirapan po talaga ako. At ako at ang mga kaklase mo mag-a-adjust para sa'yo? Hindi naman po ma'am. Sige na, maupo ka na at mamayang uwian maiwan ka rito at mag-uusap tayo. Umupo na lang si Zoren gaya ng sabi ni Agnes sa kanya. At pagkatapos ay nagpatuloy na ang klase nila. Hanggang sa ibang guro naman ang pumasok para sa ibang subject. At nang sumapit na ang uwian ng tanghali,
Naiwan nga si Zoren sa klase. Matyaga niyang hinintay si Agnes. At nang dumating na ito galing sa ibang klase, pinaupo siya nito sa gilid ng mesa at tinanong kung bakit nahuhuli siya palagi sa pagpasok. Ayoko muna na basta husgahan ka, Zoren. Kaya bibigyan kita ngayon ng pagkakataon para sabihin sa akin ang dahilan mo. Una po sa lahat, pasensya na po talaga, ma'am. Maaga naman po akong gumigising eh. Kaso po, hinahatid ko pa kasi si Lola doon sa pinsan ko po. Bulag na kasi si Lola at hirap akong iwan siya mag-isa. Nilalakad pa po namin papunta ron. Inaakay ko po siya tsaka nagtitinda muna ako ng pandesal sa madaling araw bago siya magising. Kaya po, pagod na pagod po talaga ako kapag pumapasok. Malayo ba ang bahay ng pinsan mo sa inyo? Hindi ba pwede na ang pinsan mo na lang ang magbantay sa lola mo sa inyo? Hindi po pwede, ma'am eh. Kahit gustuin namin, may pamilya rin siya. Tsaka kami na lang kasi ni Lola ang magkasama sa buhay. Gusto kong malaman kung nagsasabi ka ng totoo. Dahil baka dinadramahan mo lang ako eh. Aba, pabagsak na ang mga grades mo, Zoren. At kapag hindi mo inayos to, babalik ko ulit next year. Sasama kami ng kapatid ko mamaya sa'yo ha, para tignan ang lola mo. Di po ba si Karen yung kapatid nyo, ma'am? Kaibigan ko po yun. Doon po siya palagi bumibili sa palengke kung saan din ako rumarakit magbantay ng mga tindang gulay. Ganun ba? Maigi. Sasama kami sa'yo mamaya. At nang mag-uwian na nga ng hapon, sumama si Agnes at ang kapatid niyang si Karen kay Zoren. Pinandilatan pa ni Agnes ng mata ang kapatid nang ngitian nito ng malawak ang binata. Strikto kasi si Agnes sa kapatid dahil gusto niyang masiguro na makakatapos talaga ito ng pag-aaral at wag munang magkaroon ng nobyo. Nang pumunta na nga sila sa bahay ng pinsan ni Zoren, sinalubong na agad sila ng ingay ng mga bata at ng sigaw ng isang babae. Nang silipin ni na Agnes ang loob, nakita nila roon ang lola ni Zoren na kumakain ng kanin lang. Ma'am, dito na lang po kayo sa labas. Ang ingay po nila sa loob ng bahay. Kukunin ko na lang po si Lola. Sige, maghihintay na lang kami rito ni Karen sa labas. Ate, kawawa naman yung lola ni Zoren, no? Halatang hindi naaalagaan ng maayos. Tsaka wala pang ulam yung kinakain niya. Nakita ko nga eh. Tulungan mo siyang alalayan si nanay sa paglalakad ha. Kukuha ko ng tricycle. Sige po ate. Iniwan na muna saglit ni Agnes ang kapatid sa labas ng bahay ng pinsan ni Zoren para kumuha ng masasakyang tricycle. Bumili na rin ito ng pagkain para ibigay sa maglola. At nang makabalik, inalalayan nila ang matanda sa pagsakay hanggang sa makarating sila sa maliit na bahay ni Zoren. Napangiti si Agnes nang makita ang loob ng bahay ni Zoren. Kahit kasi maliit ito at iilan lang ang mga gamit, maayos at malinis naman ito kahit papano. Naku ma'am, pasensya na po kayo sa bahay namin ha. Maliit lang po ito at wala akong maiaalok na kahit ano sa inyo ni Karen eh. Ano ka ba, Zoren? Hindi naman kami nagpunta rito para makikain. Sinamahan ka lang namin para makita ni ate ang kalagayan niyo ng lola mo. Oo, ganun nga, Zoren. Heto, may binili akong pagkain sa inyo ng lola mo. At hetong konting pera pambili mo ng ibang kailangan nyo pa. Pasensya ka na at yan lang muna sa ngayon. Ma'am, wag na po itong pera. Okay na po ako rito sa pagkain. Tanggapin mo na, hindi ko yan binibigay para sa'yo. Para sa lola mo yan. Maraming salamat po, ma'am. O siya, sige mauna na kami. Bukas agahan mo ng konti ha. Nay, uwi na po kami ha. May pagkain po akong binili para sa inyo ni Zoren. Kainin niyo po. Salamat, iha. Umalis na agad sina Agnes at Karen para umuwi na rin. Biglang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata na para bang maiiyak sa kalagayan ng mga ito. Bigla ring naalala ni Agnes ang mga magulang nila ni Karen na pumanaw na. Habang naglalakad sila papunta sa abangan ng tricycle, nag-iisip na siya kung paano siya makakatulong sa binata at sa matandang lola nito. Ate,
Bakit ang tahimik mo yata bigla dyan? Naiisip ko lang ang kalagayan ni Soren at ang lola niya. Parang nakonsensya ako na pinagsabihan ko siya kaninang umaga. Ate, mabait yung si Soren. Tiyak na maiintindihan ka nun. Oo nga pala. Paano kayo nagkakilala ulit ni Soren? Karen ha, hindi sa ayaw ko sa kanya. Pero may usapan tayo na magtatapos ka muna ng pag-aaral bago ka pumasok sa ibang bagay. Ate, ano bang pinagsasasabi mo? Kaibigan ko lang si Soren. Palagi kasi ang may pasobrang gulay kapag doon ako bumibili sa binabantayan niyang tindahan ng gulay. At isa pa, hindi ko nakakalimutan ang pangako ko sa'yo. Pero ate, may iba tayo. Kawawa rin sila, no? Si Soren lang palang nagpapaaral sa sarili niya. Hindi na umimik pa si Agnes at nag-isip na lang kung papaanong paraan siya makakatulong kay Soren. Kinabukasan, inasahan na niyang mahuhuli na naman sa klase ang binata, kaya gumawa na siya ng notes ng leksyon ng araw na yun. Gaya nga ng inaasahan, sa kalagitnaan na naman ng klase niya dumating si Soren. Hindi muna niya binigay ang notes na ginawa niya hanggang matapos ang klase ng umagang yun. Sa kantina naman ng eskwelahan, nabanggit niya sa kaibigan niyang si Neil ang tungkol sa estudyante niyang yun at ng mga sandaling yun, nasa likuran pala nila si Teacher Miel nang hindi nila namamalayan. Oh, ba't ang lalim yata ng iniisip mo? Patapos na akong kumain, Teo, pero ikaw magsisimula pa lang. Iniisip ko kasi yung isang estudyante ko. Lagi kasi siyang nahuhuli sa klase eh. Nung una, napapagalitan ko. Kaso nung puntahan namin ni Karen sa kanila, naawa ako, besh. Nagbebenta pala kasi siya ng pandesal sa madaling araw para may maiwan na pangkain sa lola niyang bulag at pambaon niya na rin. Iniiwan niya lang sa pinsan niya ang lola niya. Pero ang gulo at ang ingay ron. Parang stress lagi yung matanda ron. O ngayon, anong balak mo, Charity? Naku, besh, wala akong may aambag dyan At alam mo naman, ilang nang pinapaaral ko. Wala na nga akong pang-boylet dahil nauubos lahat sa pamilya ko. Tumigil ka nga. Hindi ako manghihingi sa'yo, no? Naisip ko kasi na tulungan sila. I mean, papag-aralin ko hanggang high school yung bata. Tapos sa akin siya magtatrabaho sa bahay para may kasama at makatulong naman ang kasambahay namin. Tapos doon niya na lang iwan ng lola niya kapag nasa eskwela siya. Ikaw ang bahala. Depende naman sa'yo yan eh. Mamayang uwian, kakausapin ko siya. Nang mag-uwian nga, inalok ni Agnes ng tulong si Soren sabay bigay ng lesson nila ng araw na yon na hindi niya naabutan. Halos maiyak ang bata sa tulong na binigay ni Agnes sa kanya. Dahil kasi ron, makakapag-aral na siya ng maayos nang hindi kailangang gumising ng sobrang aga para magtinda at iwan sa pinsan niya ang lola niyang hindi naman talaga naaalagaan ng mabuti. Nang mga sumunod na araw at linggo, nakita ni Agnes ang pagbabago kay Soren. Tumaas na rin ang mga gradong nakukuha nito sa mga pagsusulit. Kaya masasabi niya sa sarili na hindi siya nagkamali sa desisyong tulungan ito. Dahil din dito, mas naging malapit si Soren kay Agnes dahil naramdaman ng binata na sa katauhan ni Agnes parang nagkaroon na rin siya ng ate maliban sa pagiging guro. Ngunit ang mga bagay na yon, binigyang kahulugan naman ni Teacher Miel. Sir Neil, napapansin kong sobrang malapit yata sa isa't isa si Teacher Agnes sa estudyante niya. Ay, hindi ka ba updated? Si Teacher Agnes na nagpapaaral sa batang yon. Kawawa kasi dahil bulag ang lola. Tapos yung bata lang din ang bumubuhay sa kanila ng lola niya kaya tinulungan ng Frenny ko. Ang bait niya, di ba? Mabait? O baka may motibo? Alam mo na ang ibig ko sabihin. Tsaka, hindi naman na bago ang mga ganon. Kapag totoo ang nasa isip ko, nako, malalagay sa alanganin ang pagiging guro niya. Alam mo, ma'am, halos katukayo pa naman kita pero buti na lang kahit bading ako, hindi kasing dumi ng isip mong isip ko. Excuse me nga pala at may klase pa ako. Nainis si Teacher Miel sa sinabi sa kanya ni Sir Neil.
Dahil dito, nag-isip siya ng paraan kung paano niya mahahanapan ng butas si Agnes para magkamali. Ngunit sadyang maingat ito sa mga naging kilos niya. Noong unay hindi pa niya gaanong binibigyan ito ng pansin, subalit nang malaman niyang silang dalawa ni Agnes ang pinagpipilian na posibleng pumalit bilang prinsipal ng eskwelahan dahil ililipat sa ibang paaralan ng prinsipal nila, dito na siya nag-isip palalo ng paraan kung paano niya matitiyak na sa kanya mapupunta ang posisyon. Isang gabi, habang pasakay ng taxi si Teacher Miel galing sa pagkuha ng sweldo niya sa bangko, biglang may humablot na lang sa bag niya kaya hinabol niya ito. Hoy! Ang bag ko! Ibalik mo yan! Tulong! May magnanakaw! Ayaw mong tumigil, teka. Ayun, tinamaan. Hoy! Akin na yung bag ko! Pulis! Pulis! Ma'am, sorry na po. Kailangan ko lang madala ang lola ko sa ospital. Huwag niyo po ako ipakulong. Teka, kilala kita. Ikaw yung pinapag-aral ni Agnes, di ba? Opo. Naku, kayo pala yan, Ma'am Miel. Hindi ko po kayo nakilala agad. Patawarin niyo na po ako. Huwag niyo po kayo susumbong kay Ma'am Agnes. At higit sa lahat, huwag niyo po kayo ipakulong. Sige, pagbibigyan kita. Pero may kapalit. Ako ang magpapaaral sa iyo pansamantala. Pero palihim at dapat walang makakaalam na kahit sino. Bibigyan din kita ng kaunting pera para sa lola mo. Basta kailangan mong sundin ang sasabihin ko. Ano po yun? Isumbong mo si Agnes sa principal na may motibo siya sa'yo, na may ginagawa siyang hindi ka nais-nais kapalit ng tulong na binibigay niya sa'yo. Kung maaaring dagdagan mo, gawin mo, hanggang sa mapaalis siya sa eskwelahan, para ako ang mapili na hahalili kay Ma'am Principal at hindi siya. Po, hindi ko po kayang gawin ang gusto niyo, Ma'am. Napakabait po ni Ma'am Agnes sa akin at sa lola ko. O sige, pupunta na lang ako sa mga pulis para ipakulong ka. Natakot si Zoren sa pagbabanta ni Teacher Miel sa kanya. Nang mga oras na yun, naisip niya na hindi siya pwedeng makulong dahil kailangan siya ng lola niya. Kaya kahit labag sa loob niya, ginawa niya ang utos sa kanya. Kinabukasan, nagtaka na lang si Agnes kung bakit siya ipinatawag sa principal's office at kung bakit naroon din si Zoren. At doon, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Agnes si Zoren habang nagsisinungaling ito. Zoren, bawiin mo ang mga sinabi mo. Paano mo nagagawa ang ganito sa taong tumulong sa'yo? Mabuti sana kung totoo kaso hindi eh. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo to. Lalo na sa akin na nagmalasakit sa'yo. Tulong na may kapalit naman. Aminin niyo na po kasi ang kasalanan niyo, ma'am. Ginawa ko lang naman to para wala nang ibang estudyante na magaya sa akin eh. Wala akong ginawa sa'yo, Zoren. Ma'am Principal, wala pong katotohanan ng mga binibintang niya sa akin. Hindi na sumagot pa si Zoren. Dahil doon, sinuspindi na muna ng principal si Agnes at inalis na rin siya para sa pagpipilian upang maging bagong principal sana ng eskwelahan na yun. Hindi matanggap ni Agnes ang nangyari at naging usap-usapan siya sa loob at labas ng paaralan. Bagay na ikinatuwa naman ni Teacher Miel. Dahil din sa nangyari, nagalit si Karen kay Zoren kaya kinumpronta niya ito. Paano mo nagawa sa ate ko yon, Zoren? Pagkatapos ng tulong na binigay namin sa'yo, ng ate ko, yun ang igaganti mo? Napakawalang hiya mo naman. Wala kang utang na loob. Karen, patawarin mo ako. Maiintindihan ko kung kamumuhian mo ako. Talaga? At dahil sa ginawa mo, ayaw na kitang makita kahit na kailan. Hindi makapaniwala si Zoren na magiging ganun kalala ang nagawa niya. Hindi niya mapatawad ang sarili, ngunit wala rin siyang magawa ng mga sandaling yun. Samantala, nagkaroon ng matinding depresyon si Agnes dahil sa nangyari. Palagi na lang itong nagkukulong sa kwarto niya at hindi makausap ng maayos. Dinalaw na rin siya ni Teacher Neil ngunit panay pa rin ang iyak nito at palagi lang nakatulala. Dahil dito,
Pinuntahan ni Teacher Neil ang bahay ni Zoren, kasama si Karen upang makiusap sa binata na bawiin ang mga sinabi nito. Ngunit ang naabutan lang nila roon ay ang lola nitong si Nida. Sir Neil, hindi na dapat tayo nagpunta rito eh. Nag-aaksaya lang po tayo ng oras. Ayaw mo lang kasi makita si Zoren. Pero wala tayong choice, Karen, kundi lunukin mo muna yung pride mo para sa ate mo. Uy, ang lola lang pala ni Zoren ang nandito. Hello po, Lola. Papasok po kami ha. Ako po si Neil, kaibigan po ni Agnes. Kasama ko po ang kapatid niyang si Karen. Uy, Karen, magsalita ka nga. Baka akalain ni Lola magdanakaw ako. Si Karen po ito. Karen? Ay, Diyos ko, Karen. Bakit hindi nyo na kami pinapupunta sa inyo? Hindi na rin kayo dumadalaw ng ate mo. Kumusta na ba siya, iha? Pasensya na kayo sa ginawa ng apo ko, ha? Natakot lang daw kasi siya at inaalala lang niya na maiwan akong mag-isa. Po, ano pong ibig niyo sabihin, Lola? At dito na nga kinwento ng matanda ang totoong nangyari. Nagngit-ngit naman sa galit si Neil sa mga nalaman niya. Hindi niya akalain na aabot sa ganon si Teacher Miel, na hindi lang basta pagsusumbong ang ginagawa niya, kundi ang paggawa ng kwento at paggamit sa kahinaan ng iba. Sinabi ni Karen sa atin niya mga nalaman nila na blinakmail lang nito ang bata. At dito, biglang nagdilim ang isip at paningin ni Agnes. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Lumagpas na siya sa hangganan niya. Pues, kung ganito ang gusto niya, ibibigay kong higit na mas nararapat para sa kanya. Ate, anong gagawin mo? Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka susunod sa yapak at ginagawa ni nanay? Kaya kung pareho tayo nang iniisip, pakiusap, huwag mo nang ituloy, ate. Bibigyan ko lang siya ng leksyon, Karen. Sinira na lang din naman niya ako. Ganon din ang gagawin ko sa kanya. Naging mabuti ako, Karen, pero hindi ko mapapalampas ang ginawa niya. Isang mambabarang ang yumaong ina ni na Agnes at Karen, at kay Agnes na isali ng kaalaman ng kanilang ina bago ito nawala. Ngunit ang kaalaman na meron siya ay hindi niya basta ginagawa dahil alam niya ang panganib na dulot nito. Subalit sa pagkakataong yun, nasaid na siya. Nagsagawa siya ng ritual at nilabas niya mga alagang insekto na meron siya na para lamang sa pambabarang. Pinili niya ang pinakamaruming insekto na meron siya upang magbigay ng parusa kay Teacher Miel at binigyan niya rin ito ng sakit na tanging siya lamang ang makakapag-alis. Nang matapos ang ritual, nakangiti siyang humarap sa altar na dasalan niya kung saan niya isinasagawa ang itim na ritual. Bukas na bukas, matitikman niya ng balik ng pagiging sumbongera niya at paggawa ng kwento para manira ng tao. Ang maruming bibig ay tirahan din ng maruming mga insekto. Babalik ba sa normal ang lahat sa ginawa mong yan, ate? O mas pinalala mo lang lalo? Hindi na nakasagot si Agnes sa kapatid. Kinabukasan, habang nasa kantina at kumakain, napansin ni Teacher Miel na parang may sumasabit sa lalamunan niya. At nang iluwa niya ito, nagulat siya nang malamang langaw pala yun. Nagalit pa siya sa tagaluto ng kantin dahil bakit daw may langaw ang pagkain niya. Ngunit kalaunan, panay ubo na siya. Nanlaki ang mga mata niya nang sumuka siya at puro langaw ang lumabas sa bibig niya. Napasigaw siya dahilan para lumapit ang ibang guro at mga estudyante sa kanya. Natakot ang mga ito at nagsiatras habang sumisigaw ang sumbongerang teacher. Hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Ang pangyayaring yon, sinabi ni Teacher Neil nang dalawin niyang muli si Agnes sa kanila.
Grabe, hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Nagalit pa nga siya kung bakit daw may langaw yung pagkain niya eh. Yun pala, galing pala talaga sa kanya yun. Naghalo yung takot at pandidiri ko habang pinapanood ko siya, besh. Yun nga rin daw po ang sabi ng mga kaibigan ko kanina. Doon po kasi kami kumain ng isang kaklase ko sa likod ng school kasi ayoko rin na magpunta ron dahil pinagtitinginan ako ng ibang estudyante. Bagay lang yun sa kanya. Puro marurumi ang lumalabas sa bibig niya eh. Kaya normal lang na pamahayan ng langaw yun. Nagkatinginan na lang sina Teacher Neil at Karen sa reaksyon ni Agnes. Samantala, hindi na muna pumasok si Teacher Miel. Nagkaroon din kasi siya ng mga bukol sa katawan na may mga nanapa. Sinubukan niyang magpatingin sa doktor, ngunit walang naging findings sa mga ito sa kondisyon niya, kaya doon niya na naisipan na lumapit sa isang manggagamot. Dito ay napag-alaman niya na nabarang siya at ginawa ito ng taong nagawan niya ng matinding kasalanan. At hindi mawawala ang mga yun sa kanya kung hindi niya itatama ang mga mali niya. Dito na siya napaisip at naalala ang ginawa niya kay Agnes. Samantala, pumunta si Zoren sa bahay nila Agnes para personal na humingi ng tawad. Nalaman na kasi niya na inamin na ng lola Nida niya ang totoo. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ko na sa abala, Karen. Pero gusto ko lang sana makausap si Ma'am Agnes at personal na humingi ng tawad sa kanya. Kahit hindi niya ako patawarin, basta masabi ko lang sa kanya lahat para gumana ang loob ko. Ayos na ako. Sige, pumasok ka at tatawagin ko si ate. Salamat, Karen. Matyagang naghintay si Zoren sa sala habang tinatawag ni Karen ang ate Agnes niya. At nang humarap ito sa kanya, natuwa siya dahil bumalik na sa dati ang ayos ng guro. Di gaya ng nakaraan na sobrang lugmok nito. Oh, Zoren, napasyal ka yata. Ma'am, sorry po. Wala talaga sa isip ko na magiging ganong kalala ang mangyayari sa pagsunod ko sa sinabi ni Teacher Miel. Natakot kasi ako, ma'am eh. Lalo na para sa lola ko. Nung bigla na lang po kasing matumba si lola sa bahay, dinala ko siya sa ospital. Kaso ayaw kaming tanggapin ng walang paunang bayad. Nahiya naman po ako lumapit sa inyo dahil sobra-sobra na po yung binibigay niyo sa amin ng lola ko. Kaya po, nang-hold up po ako. At di ko na malaya na siya pala yun. Gawin ko raw po yun para siya maging principal. Dahil kung hindi, ipapakulong niya raw po ako. Huwag ka nang umiyak. Alam ko na yan dahil naikwento na sa akin ni na Teacher Neil. Alam ko naman po, ma'am, dahil nasabi po sa akin ni Lola. Pero gusto ko pa rin sabihin sa inyo ng personal at pati ng paghingi ng tawad ko. Pinatawad naman ni Agnes si Zoren. Samantala, makaraan ng ilang araw, pumunta rin sa bahay niya si Teacher Miel para humingi ng tawad. Halos lumuhod at magmakaawa ito kay Agnes na alisin na ang ginawa nito sa kanya at sasabihin na niya lahat ang totoo. Hinamon naman siya ni Agnes na gawin at wag lang basta sabihin lang. Pumunta nga si Teacher Miel sa principal nila at inamin dito ang totoo. Kaya lang, bago pa pala siya nakarating doon, nauna nang magpunta si Zoren upang umamin din. Nakarating sa mga nakakataas ang nangyari. Ganon din ang naging kapabayaan ng principal dahil hindi man lang ito nagsagawa ng malalim na investigasyon. Dahil dito, maagang nailipat ang principal nila at hindi na pinagturo pa si Teacher Miel at si Agnes na ang pumalit bilang principal doon dahil pinabalik na ito sa pagtuturo. Si Teacher Miel naman nagpakalayo-layo na at hindi na nagpakita pa pagkatapos noon. Congrats, Besh! Deserve mo talaga ito at mabuti na lang din na linis na ang pangalan mo. Salamat, Besh. Ate, inalis mo na ba yung ginawa mo kay Teacher Miel? Nung humingi pa lang siya ng tawad, inalis ko na. Nga pala, dalawin natin si Lola Nida sa ospital mamaya.
Bukas na raw siya lalabas sabi ni Zoren. Wala si Zoren dito dahil nandun siya sa lola niya. Oo ba? Hindi man naging madali ang mga nangyari. Ngunit pinilit ni na Agnes, Karen at Zoren na bumalik sa dati ang buhay nila. Dahil sa pangyayaring yun, natutunan nila ang magpatawad at magbigay muli ng pangalawang pagkakataon dahil alam nilang naipit lang sila sa isang sitwasyong naging mahirap para sa kanila. Samantalang si Teacher Miel naman, natutunan niya ang magpakumbaba at harapin ang kinalabasan ng mga naging maling aksyon niya at tanggapin ang mga naging pagkakamali niya pati na rin ang mga maaaring mawala sa kanya dahil sa maling ugali na ipinakita niya para masira si Teacher Agnes mula sa kanyang pansariling interes. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Kay Lisa Takada from Nagoya, Japan, Arlene Turquisa, Yasden Love, Virginia Divina from Saudi Arabia, Cristina Peru, Angelina 1431, Kimpoy Feliciano, Maridin Leonardo from California, USA, Gia Gigi, Mary Grace Shoting, Weng Oracion from Singapore, Teresa Balino, Jasmine Vicente, Phoebe Ranada, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Roberto Crimen, Ben Abanyo, Nancy Mercado, Mirasol Masuher, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Ronald Belza Bahado, Nancy, Vivian Batarbonia, Kimbara, Angelito Laurio, Brian Landicho from Saudi Arabia, Alfreda Alano, Estrella Cortez from Canada, Alvin Jan Santos, Cherry Mukbangas MR, Nida Pangilinan, Peter Tom Galindez, Mirna Alfaro, Lynette Reparado, at Albert Valderrama. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Grabe ka naman, ma'am. Pwede mo naman kausapin na muna yung bata bago mo